Josh Hart, Donovan Mitchell at DeMar DeRozan, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! May bad news naman dito sa New York Knicks. Dahil may rumors na itong si Josh Hart na merong abdominal injury, ay susubukan daw na maglaro sa Game 7 laban sa Indiana Pacers. Nakuha nga ni Josh Hart ang nasabing injury sa first quarter ng Game 6. Pero nagawa pa rin ito na matapos ang laro na may 5 points at 8 rebounds. Pero ayon naman dito kay Jalen Brunson sa mga reporter matapos ang kanilang pagkatalo sa Game 6. Sinabi nga nito na inaasahan niya daw na maglalaro itong si Josh Hart dahil ito daw ay Game 7. Na ang good news nga mga idol ay possible din na maglaro na itong si OG Anunoby. Alam naman natin na nagtamo ito sa Game 2 ng left hamstring injury. Na ngayon nga ay parehas na sila ni Josh Hart na questionable ang status sa Game 7. Kaya kung magagawa ni OG Anunoby na maglaro sa Game 7 ay maaari nitong malimitahan si Pascal Siakam. Lalo at kilala itong si OG Anunoby na isang mahusay na 3-and-D player. Na kung magagawa ng New York Knicks na makarating na ng Eastern Conference Finals bukas, ay ito ang unang pagkakataon simula taong 2000 na makakarating sila ng Eastern Conference Finals. Na dito nga ay makakaharap nila kapag nagkataon itong Boston Celtics. Pero kayo mga idol, sino ang manok nyo sa pagitan ng New York Knicks laban sa Indiana Pacers? Samantalang blockbuster scenario naman na kung saan ay maaaring makuha ng Lakers itong si Donovan Mitchell. Habang makukuha rin nila itong si DeMar DeRozan sa 2024 off-season. Para nga daw makuha si Donovan Mitchell sa Cleveland Cavaliers, ay maaari daw ibigay ng Lakers itong sila D'Angelo Russell gamit ang sign and trade. Austin Reeves, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at ang 2029 first round pick. Kaya solid talaga ito mga idol para sa Lakers. Dahil magkakaroon sila ng player na kayang gumawa ng sarili niyang tira. Nababagay sa playmaking ni LeBron at sa inside and out game ni Anthony Davis. Na para naman sa Cavaliers ay magkakaroon naman sila ng mga bata at mahalagang mga assets kaya good move ito para sa kanilang future. Samantalang maaari naman daw makuha ng Lakers itong si DeMar DeRozan via mid-level contract. Sa ngayon nga ay malapit ng mag-35 years old si DeMar DeRozan. At tamang-tama ang Los Angeles Lakers na kupunan para manalo ito ng NBA championship sa unang pagkakataon sa kanyang NBA career. Na hindi naman malabo na tanggapin ni DeRozan ang mid-level exception lalo at gusto na rin nito na bumalik sa kanyang hometown na Los Angeles. Kaya kung makukuha ng Lakers itong si DeRozan ay magiging fourth option ito ng kanilang kupunan sa likod nila Donovan Mitchell, Anthony Davis at LeBron James. Mapapalakas nga ni DeRozan ang perimeter defense ng Lakers lalo at isa itong mahusay na wing defender. Lalo at isa rin itong scorer ng kanilang kupunan kaya hindi na mahihirapan pa ang duo nila LeBron James at Davis para gumawa sa kanilang opensa. Na maaari nga daw kunin din ng Lakers itong si Jose Alvarado sa free agency bilang backup point guard para dito kay Donovan Mitchell. Maaari nga daw itong magbigay ng floor spacing sa kanilang kupunan. Pwede naman kaya ay ibalik din daw ng Lakers itong si Spencer Dinwiddie. Nandyan din naman daw ang mga shooter na sila Alex Burks at Malik Beasley na magpapalakas sa shooting ng Lakers. Kaya walang duda daw mga idol na kapag nakuha ng Lakers itong sila Donovan Mitchell, DeMar DeRozan kasama nila LeBron James at Anthony Davis, ay sila na ang favorite na manalo ng NBA championship next season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?